Ang tunay na pangalan niya ay Do Hyun, ang nagtatag ng Memcoin, na minsang naging ikalima sa pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo. Pero sa mismong rurok ng tagumpay, bigla siyang sinampahan ng subpoena mula sa US Securities and Exchange Commission. At doon, bumagsak ang Memcoin na dating may halagang 50 trilyong Korean won, nawala ng 79% ng market value sa isang iglap. Ang epekto sa Korea ay nakapinsala ng husto. Mahigit 200,000 tao ang nawala ang buong ipon nila. Ang sitwasyon ay sobrang desperado na marami ang nagpakamatay, habang ang iba naman ay sumugod diretso sa bahay ni Do Hyun. Pero wala silang nagawa dahil mula pa noong nakaraang Abril, si Do Hyun ay tuluyang naglaho na parang bula. Kahit pa nag-post siya sa social media na hindi siya tumatakas, iginiit ng mga prosecutor na malinaw na iniiwasan niya ang pagkakahuli. Isipin mo, siya ang nagdulot ng napakalaking pagkalugi na umabot sa 50 trilyong won. Para mas maintindihan ito, balikan natin ang taon 1998, nang dinala si Do Hyun ng kanyang ina na si Park Ok-ja sa isang manghuhula. Diretsahang sinabi ng shaman na ang bata ay ginugulo ng espiritu ng kahirapan. Ang pinakamainam daw na gawin ng mag-ina ay lumipat agad sa Gangnam District para matiyak na makakakuha ang anak ng pinakamagandang edukasyon. Si Mrs. Park Ok-ja ay agad na sumunod, gumastos para baguhin ang household registration ng kanyang anak. Doon nagsimula ang akademikong paglalakbay ni Do Hyun sa prestihiyosong Daechidong neighborhood. Araw-araw, kailangan niyang umiwas sa mga inspektor para makapasok sa cram schools hanggang gabi. Sa mga kaklase niya, may isang batang naka-wheelchair. Ang kaibigang ito ay mula sa mayamang pamilya at mabait ang kanyang ama. Nakita niyang si Do Hyun ay naglalakad pa uwi mag-isa sa 10 oras ng gabi, kaya inalok niya itong ihatid ng kaunti. Tumanggi si Do Hyun, sinabing malapit lang ang bahay nila at 5 minuto lang ang lakad. Iginiit niyang ayos lang, dahil ang mga magulang niya raw ay nasa abroad kaya walang oras para sunduin siya. Bukod pa rito, maikli lang ang distansya kaya wala raw masamang mangyayari. Pero totoo ba iyon? Gabing iyon, nakauwi si Do Hyun halos alas 3 na ng madaling araw. Pagpasok niya, mahimbing na natutulog ang kanyang ina, si Mrs. Ok-ja. Ang totoo, nagsinungaling lang si Do Hyun. Hindi naman talaga sa mahal na Daedong area nakatira ang pamilya nila. Hindi rin naglalakbay ang mga magulang niya, at wala silang pera para mag-abroad. Ang dahilan ng kanyang pagsisinungaling ay ayaw lang niyang malaman ng iba ang tunay na kalagayan nilang mahirap. Malinaw na si Do Hyun ay taong sobrang nagmamalasakit sa kanyang imahe. Ngunit kahit na maingat niyang pinagplanuhan ang lahat ng panganib, at kahit pa nakakuha siya ng sulat ng rekomendasyon mula sa isang Berkeley alumnist, nauwi pa rin siya sa pagkakawala ng pwesto sa exchange program abroad. Dahil dito, labis siyang nainis at nadismaya. Nang makita niya ang pumalit sa kanya, ang kaibigan niyang naka-wheelchair ay nakapagbitaw ng komento na mahirap intindihin. Mariing itinanggi ng guro ang anumang pahiwatig, pero tumatak pa rin iyon kay Do Hyun. Dahil dito, naghanap pa siya online tungkol sa mga benepisyo para sa mga taong may kapansanan. Ang resulta, lalo lang siyang naging mapag-inggit. Sa huli, diretsahan niyang nilapitan ang kaibigang naka-wheelchair at sinabi, hindi porket may kapansanan ka ay ibig sabihin ay may talento ka. Nagtatrabaho ka lang sa ice cream shop, kaya bakit ka binibigyan ng tulong ng gobyerno? Ang naging sagot ay ikinagulat ni Do Hyun. Hindi niya inasahan na ang lalaking naka-wheelchair ay hindi naman pala totoong may kapansanan. Pagkatapos niyang makabawi sa pagkagulat, hindi niya maiwasang isipin kung ano ba talaga ang inaasahan ng ina ng lalaking iyon sa kanya. Ngunit ang ina ay tahimik lang na umiling. Nang tumayo na si Do Hyun para umalis sa silid, saka lang ito bamulong ng ilang salita. Sa kabila ng lahat, wala talagang balak si Do Hyun na sumuko. Mas lalo pa siyang nagsikap, at mabilis na tumaas ang kanyang ranggo mula ika-35 pwesto hanggang sa ikalawa sa mock exams noong Setyembre ng kanyang senior year. Nakuha pa niya ang unang pwesto. Dahil dito, natanggap na rin siya sa pangarap niyang universidad, kung saan nag-major siya sa business administration. Sa club recruitment fair, nahikayat siya ng isang senior na sumali sa club na sumusuporta sa mga student startups. Sumang-ayon agad si Do Hyun. Isa pang estudyante na nangganyo dahil sa usapan tungkol sa foreign exchange ay si Jiu, isang freshman mula sa computer engineering department. Ngunit huli itong dumating at hindi naabutan ang forex presentation. Sa huli, ibinahagi ni Do Hyun ang kalahati ng kanyang sandwich sa kanya. Pagdating sa opisyal na interview round, nakita ng interviewer na si Do Hyun ay nagtapos sa Huyen High School at agad siyang tinanong kung marami ba siyang kakilala sa Daejeon area. Ang dahilan, ang kanilang club ay nakadepende sa donations, kaya malaki ang halaga ng koneksyon at alumni networks ng mga miyembro. Para makapasa sa interview, agad ipinagyabang ni Do Hyun na may access siya sa Huyen Global Network, isang lugar kung saan nagtitipon ang maraming hukom, prosecutor, abogado, CEO, at maging mga miyembro ng National Assembly.
Dahil kilala na ang Huan bilang isa sa mga prestihiyosong high school sa Korea, nasiyahan ang interviewer. Sa huli, isa lang ang tanong na ibinigay kay Do-hyun. Kinabahan siya ng husto. Sa bandang huli, dala ng kanyang pride, nagpasya siyang palawigan ang katotohanan, inilarawan ang kanyang ina na isang nursing assistant bilang isang medical professional, kaya naniwala ang lahat na ang kanyang ina ay isang doktor. Tungkol naman sa kanyang ama, hindi na alam ni Do-hyun kung saan ito napunta. Ang natatandaan lang niya ay nang umalis ang kanyang ama, sinabi nitong may pagkakataon siyang gumawa ng isang malaking bagay. Idinagdag pa niya na mahalaga ang anyo at dapat manatiling tapat ang isang tao sa kanyang paniniwala. Nakakagulat talaga na sa isang club na may napakataas na pamantayan, nakapasa rin si Jiwoo, isang estudyanteng naka-financial aid. Dahil dito, lalo pang nangganyo si Do-hyun na kilalanin siya. At si Jiwoo naman, na hindi alam ang kahirapang pinagmulan ni Do-hyun, napansin na hindi siya minamaliit gaya ng ginagawa ng ibang mayayamang miyembro. Kaya nagustuhan din niya si Do-hyun, at mabilis silang naging magkaibigan, palaging magkasama araw-araw. Isang araw, nadiskubre ni Do-hyun na sa loob ng susunod na 5 taon, maglalaan ang gobyerno ng 800 bilyong won para suportahan ang mga kabataang entrepreneur na wala pang 30 taong gulang. At sa planong ito, tanging ang senior nila sa club ang nakatanggap ng 50 milyong won na pondo. Lubos itong ikinagulat ni Do-hyun. Sino ang mag-aakala na hindi nagtagal, ginamit ni Hagyung-jin ang dahilan ng panlilibre ng pagkain para hingin ang tulong nila. Ang totoo, hinanap niya sila dahil gusto niyang ayusin ang kanyang accounting books. Ginamit niya ang startup funds sa kung ano-anong walang kabuluhan. Iginiit ni Gio na halos katumbas na iyon ng falsifying records, at malamang sila pa ang mapapahamak para kay Hagyung-jin. Pero hindi ganoon ang tingin ni Do-hyun. Para sa kanya, pinapakinis lang nila ang mga libro. Dahil dito, napapayag din si Jiwoo na sumama sa plano. Ngunit hindi rin inaasahan ni Do-hyun na sobrang tapang ni Hagyung-jin. Ginamit niya ang startup funds para maglakbay sa Europe, ginastos ang 30 milyong won sa puro party at kasayahan. Kahit ganoon, walang balak si Do-hyun na sumuko. Hiningi pa niya kay Jiwoo na check kung may mga seminar sa Paris sa panahong iyon, para ma-rebrand ang European trip ni Hagyung-jin bilang paglahok sa startup presentation conference para sa mga kabataang babaeng entrepreneur. Ang boyfriend na kasama niya ay ginawa na lang niyang bayad na kasama sa palabas. Pati ang gastos sa 5-star hotel na 530 euro kada gabi ay isinulat bilang venue rental fee. Ngunit hindi iyon ang pangunahing problema. Madali lang burahin ni Do-hyun ang mga gastusin na iyon. Ang tunay na isyo ay ang pagbili ni Hagyung-jin ng designer handbag na nagkakahalaga ng 13 milyong won. Napakahirap nitong pakinisin at ipasok sa accounts. Matagal na pinag-isipan ni Do-hyun hanggang sa makaisip siya ng paraan, hatiin ito sa dalawang magkahiwalay na service fees. Ito na ang panahon ng apps, kaya nila tuluyang magkunwaring si Hagyung-jin ay gumagawa ng bagong application. Sa 7 milyong won, inilaan ito para sa planning at user experience design, at ang natitirang 7 milyong won ay para naman sa app development at testing. Sa ganoong paraan, magkasabay nilang naayos ang mga libro at tuluyang nagtagumpay sa pagtakip ng mga gastusin ni Hagyung-jin. Bilang pasasalamat, hindi lang sila niliber ni Hagyung-jin ng mamahaling steak dinner, binayaran pa niya si Do-hyun ng karagdagang bayad. Dahil dito, sobrang na-excite si Do-hyun. Para kay Jiwoo, sapat na ang steak. Ngunit habang kumakain sila, biglang nagtanong si Jiwoo, dapat ba tayong mag-apply para sa startup fund? Ang steak na ito ay sobrang sarap, at isang kagat lang ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Kung si Hagyung-jin ay nakakuha ng 50 milyong won, bakit hindi tayo? Binanggit pa ni Jiwoo na may isang founder na isang henyo sa pagdevelop, na kahit 6 na beses nabigo sa kanyang career, kalaunan ay nagkaroon ng yaman na higit sa 100 bilyong won. Kaya ang kabiguan ay hindi dapat ikahiya. Ang startup funds ay hindi laging para sa tagumpay, minsan ay para sa trial and error. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng lakas ng loob kay Do-hyun. At dahil hindi pa lumilipas ang deadline para sa youth startup competition, agad siyang naghanda kasama si Jiwoo para sumabak ng malaki. Mabilis nilang natukoy ang target audience at naghanda silang gumawa ng app para sa mga taong may kapansanan. Araw at gabi silang nagsaliksik, at sa huli, nakuha nila ang unang pwesto sa startup competition, nagkaroon ng pagkakataong makaupo sa parehong mesa ng malalaking investors. Sa hapunan, ipinakita ni Do-hyun ang kanyang matalas na obserbasyon. Napansin niyang si Deputy Director Kung ay sobrang nagmamalasakit sa kanyang imahe, naglalagay pa ng powder bago magpa-picture. Agad na sinamantala ni Do-hyun ang pagkakataon at inayos ang kanyang necktie, kahit hindi naman ito baluktot. Ngunit matapos makuha ang prize money, hindi naman talaga sila naglunsad ng lehitimong startup. Sa halip, patuloy nilang niluto ang mga libro, paulit-ulit na. Sumasali sa startup competitions para lang makuha ang pondo. Nakakatawa pa,
Noong 2017, na-scout pa sila ng isang nangungunang kumpanya sa fintech industry. Ang dahilan, kahit lahat ng serbisyo na dati nilang ginawa ay puro kabiguan, ang kakayahan nilang magplano ng napakaraming proyekto sa maikling panahon ay itinuturing na isang pambihirang tagumpay. Ang pahayag na iyon ay nagkaroon ng malaking epekto kay Do-hyun. Lalong lumaki ang kanyang ambisyon at nagsimula na rin siyang maliitin si Ji-woo, ang matagal na niyang kasama. Diretsahan niyang sinabi kay Ji-woo na hindi na niya kailangan sa interview at inutusan na lang siyang magbuhos ng tsaa at magserbisyo ng tubig. Dahil dito, sobrang hindi komportable si Ji-woo. Samantala, nagsimulang kumilos si Do-hyun na parang magkapatid sila ni Kevin at magkasama silang uminom ng masaya. Sinabi pa ni Kevin kay Do-hyun, para sa mga desperadong kumita ng pera, kailangan lang nating bigyan sila ng ilusyon na tinutulungan natin silang kumita. Habang inaayos naman ni Ji-woo ang mga dokumento sa kumpanya, aksidente niyang natuklasan ang identification papers ni Mrs. Park Ok-ja at isang sulat na iniwan niya para sa anak. Dahil dito, nadiskubre niya ang tunay na pinagmulan ni Do-hyun. Agad niyang inayos ang pagkikita nila ni Do-hyun sa steakhouse na pinuntahan nila ilang taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan, nang harapin nila ang parehong steak, pareho silang hindi makalunok. Pakiramdam nila, wala na itong lasa. Doon sinabi ni Do-hyun na kailangan nilang kumuha ng bagong development team. Ang kasalukuyang laki ng grupo ay hindi mukhang totoong kumpanya, parang university club pa rin. Dagdag pa niya, kailangan nang matuto si Ji-woo tungkol sa cryptocurrency at hindi na pwedeng nakatayo lang na parang walang alam. Ang mga salitang ito ay tumama ng malakas sa puso ni Ji-woo. Sa sandaling iyon, naglakas loob na si Ji-woo na itanong ang tungkol sa ina ni Do-hyun. Noon pa man, nakilala na niya si Mrs. Park Ok-ja. Habang si Do-hyun ay abala sa pakikisalamuha sa mga big shots, nakasalubong ni Ji-woo si Mrs. Park Ok-ja na nagdala ng ilang gamit para sa anak. Dahil sa payak na pananamit ni Mrs. Park Ok-ja, napagkamalan pa siya ni Ji-woo na katiwala ng bahay ni Do-hyun at binigyan pa ng pamasahe sa taxi. Lubos itong ikinagulat ni Mrs. Park Ok-ja. Ngunit dahil alam niyang mayabang ang kanyang anak, iisa lang ang nasabi niya bago umalis. Palagi kasing ipinagmamalaki ni Do-hyun na ang kanyang ina ay isang plastic surgeon. At hindi ito pinagdudahan ni Ji-woo hanggang mabasa niya ang sulat na iniwan ni Mrs. Park Ok-ja para sa anak. Doon niya napagtanto na ang kaibigan niya ay isa palang sinungaling. Pati ang disability certificate noon ay peke lang, ginawa para makaiwas sa military service. Ipinagawa pa niya ito sa kanyang ina. Sa huli, naramdaman ni Ji-woo na lubos niyang nagkamali sa taong ito, kaya nagpasya siyang putulin ang ugnayan kay Do-hyun at tuluyan na silang hindi nagkasama. Si Do-hyun naman, hindi man lang sinubukang pigilan siya. Sa halip, nakipag-team up siya kay Kevin para sumabak sa cryptocurrency. At doon mismo isinilang ang Momcoin, na may kahulugang pagmamahal na kasing lawak ng isang ina. Pagkaraan ng panahon, sa isang iglap, dumating na ang taon 2021. Si Do-hyun ay inimbitahan sa interrogation room ng Financial Supervisory Service. At sa loob lamang ng 3 taon, ang Momcoin ay sumirit mula sa 1 won hanggang sa 400,000 won. Gayunpaman, nanatiling sobrang mayabang si Do-hyun. Kahit sa ganitong sitwasyon, wala man lang siyang ipinakitang takot. Diretsahan pa niyang sinabi, ano bang malaking bagay dito? Hindi ko naman pinilit ang sino man na bumili. Malinaw na kusang binili ng mga tao, pero ngayon tinitingnan nila ako na parang magnanakaw. Seryoso, puro mga mahihirap lang na nag-aalala sa kaunting pera. Ang pahayag na iyon ay talagang lumampas na sa linya. Agad namang sumabat ang babaeng abogado sa tabi niya at humiling ng pansamantalang pahinga sa usapan. Pagkatapos, ginawa niya ang lahat para payuhan si Do-hyun na tigilan ang mga walang saysay na salita, babala na balang araw ay babalik iyon laban sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi nakinig si Do-hyun kahit kaunti. Maya-maya, sa isang video call kasama ang US Securities and Exchange Commission, pinaalalahanan siya ni Kevin na mag-ingat sa kanyang pananalita, pero wala siyang pakialam. Diretsahan pa niyang tinawag na mga idiot ang mga tao sa kabilang linya. Naging sobrang awkward ang sitwasyon at pangit ang naging itsura ng mukha ni Kevin. Kaya agad siyang nagayos ng meeting para kausapin si Do-hyun. Ngunit malinaw na sa puntong ito, wala nang respeto si Do-hyun kay Kevin. Ipinaalala ni Kevin na sobrang dami na nang nakatingin sa Momcoin ngayon at ang perang kinita nila ay higit pa sa orihinal na plano. Iginiit niyang kailangan nilang mag-ingat at mag-cash out agad. Sa narinig, napatawa lang ng malakas si Do-hyun. Dahil sa kasalukuyang shareholder structure, nasa kanya ang buong kapangyarihan sa decision making. Kaya wala siyang balak sundin ang payo ni Kevin. Pinanindigan pa niya na kahit ito ay life or death moment, hindi dapat basta sumuko sa Momcoin.
Dahil, ayon sa kanya, ang kapanganakan ay mula sa kamatayan, at ang paghahanap ng paraan para makalusot sa deadlock ang tunay na susi sa negosyo. Kinabukasan, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, bumalik si Do-hyun sa dati nilang university club. Sa dingding, nakasabit pa rin ang litrato nila ni Ji-yoon nang manalo sila ng unang pwesto noong 2012, kasama ang startup business plan na pinaghirapan nila noon. Lubos siyang naging emosyonal. Biglang lumapit ang isang junior student at sinabi na tanging mga miyembro lang ng club ang pwedeng pumasok doon. Ngunit ipinaalala ni Do-hyun na nag-donate siya ng daan-daang milyong won sa club na iyon. Nang ibunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan, agad nagbago ang ugali ng junior student at naging puno ng respeto. Ngunit hindi inaasahan ni Do-hyun na maririnig na sa kasalukuyan, hirap na ang mga junior makakuha ng startup funding. Ang dahilan, sa mga nakaraang taon, sobrang dami ng tao ang lumitaw para lang abusuhin ang startup funds. Habang nag-uusap sila, tahimik na inilabas ng junior student ang sarili niyang startup plan, at nakasulat doon ang hangarin niyang dalhin ang cryptocurrency, to the moon. Natahimik si Do-hyun, iniisip na ang batang ito ay tunay na delusyonal. Ngunit agad na sumagot ang junior, sinabing kung mag-launch sila ng digital wallet address na may 10 bilyong won at dalhin ito, up to the moon, habang buhay na tuwing titingin ang mga tao sa buwan ay maiisip nila ang Momcoin at ang startup legend ni Do-hyun. Ang mga salitang ito ay talagang nakapukaw ng interes ni Do-hyun. Agad niyang ibinigay ang kanyang email address at iniutos sa junior na huwag kalimutang ipadala sa kanya ang planong iyon. Lubos na nagulat at natuwa ang junior. Pagkatapos nito, hindi napigilan ng junior na itanong kay Do-hyun kung magpapatuloy bang sumirit ang presyo ng Momcoin, dahil kamakailan lang ay isinugal niya ang buong ipon niya rito. Malinaw na si Do-hyun ay may natitirang kaunting respeto sa sarili at ayaw niyang linlangin ang junior. Ngunit nang mas naging delikado ang sitwasyon noong 2022, bumoto si Kevin at lahat ng shareholders na itigil na agad ang operasyon. Ngunit sobrang matigas ang ulo ni Do-hyun at mariing tumanggi. Dahil dito, iginiit ni Kevin na ang produktong ibinebenta nila ay may fundamental na depekto mula pa sa simula. Kung magpapatuloy sila, magiging mga scammer na lang talaga sila. At kapag nangyari iyon, bilang pinakamalaking shareholder, si Do-hyun ang tiyak na mauuwi sa pinakamasamang kapalaran. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Ipinilit niyang nakatanggap siya ng intel na plano ng gobyerno na magbuhos ng napakalaking halaga ng pera sa fintech companies. At kahit sobrang volatile ang Momcoin sa kasalukuyan, patuloy pa ring tumataas ang kabuoang market cap. Basta't makuha nila ang tamang pagkakataon at magpakita ng bagong vision, tiyak na makakapag-pivot sila ng matagumpay. Sa narinig, hindi na nakayanan ni Kevin. Diretsahan niyang binalaan si Do-hyun na ang mga nakaraan nilang ginawa ni Ji-yoon na sadyang panloloko para makuha ang prize money ay maituturing na embezzlement ng public funds. Kung susunod siya sa sinasabi, hindi ito mabubunyag. Pero kung hindi, tuluyan nang masisira si Do-hyun. Gayunpaman, kahit narinig na niya ang lahat ng babala, hindi pa rin nagising sa realidad si Do-hyun. Mabilis ding naglabas ng summon ang prosecutor's office para sa kanya. Sa puntong ito, wala nang silbi ang lahat ng koneksyon na itinayo niya. Natakot ang lahat na madamay sa kanya. Ang mga investor na na-scam ay sumabog sa galit, sumugod sa kumpanya at humingi ng paliwanag kay Do-hyun. Pagkatapos noon, agad na tumakas si Kevin. Si Do-hyun naman, matapos pang magpumilit na makaligtas, nang makita niyang wala ng pag-asa ang sitwasyon, tuluyan ng tumakas noong 2023. Lumipas ang panahon at umabot na sa taon 2025. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumuko si Do-hyun sa kanyang mga plano sa negosyo. Sinubukan pa niyang kontakan ang babaeng abogado mula sa mga nakaraang taon. Ibinunyag ng abogado na parehong US at South Korea ay naglabas na ng extradition orders laban kay Do-hyun. Sa US, kinasuhan siya ng intentional fraud at haharap sa sentensyang hindi bababa sa 150 taon sa kulungan. Si Kevin naman ay kinasuhan din sa South Korea ng parehong kaso, ngunit hindi siya nakulong o nagdusa ng anumang kaparusahan dahil si Do-hyun ang tunay na nagpapatakbo ng Momcoin. Tungkol naman sa kaibigan sa wheelchair na ipinasaliksik ni Do-hyun sa abogado, wala itong natagpuan. Tinawagan niya ang lahat ng lalaking estudyante na nagngangalang Sangjo mula sa Huan High School, ngunit lumabas na wala ni isa sa kanila ang totoong may kapansanan. Ang revelasyong ito ay nagpatigil kay Do-hyun. Diretsahan siyang sinabi ng abogado na kailangan na niyang bumalik sa South Korea para harapin ang batas. Iginiit nitong may pera pa siya, bata pa, at pwede siyang magsimula muli anumang oras.
Ngunit hindi iyon ang gusto ni Do-hyun, at doon nagtatapos ang pelikula. Nakasalalay ito sa backdrop ng malawakang pagbagsak ng Luna cryptocurrency noong 2022. Sinusundan ng pelikula ang pangunahing karakter na si Do-hyun, na ipinapakita kung paano niya sinamantala ang mga mahihinang sektor gaya ng kabataan, kababaihan, at mga taong may kapansanan para ilegal na makapagnakaw ng startup funds. Sa proseso ng sadyang pagkalugi at pagsasara ng kanyang mga negosyo, napasok siya sa cryptocurrency investment at nahulog sa malalim na etikal na dilema. Ipinapakita ng pelikula ang presyo ng tagumpay mula sa malamig at hiwalay na perspektibo. Ibinubunyag nito ang mga butas sa pulisya at ang lalim ng kasakiman ng tao, na naglalayong pukawin ang mga manunood na magmuni-muni sa mga pinahahalagahan ng lipunan. At ang katapusan ay ipinakita sa isang open-ended narrative style. Hindi nito direktang hinusgahan ang mga desisyon ng pangunahing karakter, kundi iniwan ito sa mga manunood upang sila mismo ang mag-isip tungkol sa kanyang mga ginawa at sa tinatawag na kahulugan ng tagumpay. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.